What's up mga idol? Ayan, unang labas gamit ang Honda ADV natin. At muli, syempre, yung binili nating helmet sa Dubai nasuot na natin ulit. So first impression dito sa 2026 sa Road Sync. So kung napanood yung mga previous video ko, may mga konting uploads na tayo, especially dito sa kanyang physical appearance at saka yung sa TFT panel niya, no? So pinasadahan na natin yun. Parang ramdam ko parang mas malakas yung hatak ng Road Sync. Base sa akin kasi nga nasubukan ko na yung dati. Nanibago lang ako kasi galing tayong zone test no? Malaki yun, 400cc. Tapos nanibago ako sa pwesto ko kasi parang yun nga, maliit. Wala akong masabi, masaya ako. And yun, malakas yung hatak nito. Paalala nga ni Commander, sabi niya sa akin, sige pagalaw mo pa tapos benta mo. Ay naku po. And yun, wala pa siyang pangalan. So mag-post ako, mag-suggest kayo kung anong malupet at maangas na pangalan. Siyempre suspension, pareho pa din. Yung physical looks talaga niya talagang mas maangas. Yun yung masasabi ko. Okay, so observe pa natin to. Magbigay pa tayo ng mga insights natin for the first 1,000 kilometers, change oil, tapos and so forth and so on. So yun lang mga idol, share ko lang. Dagdag lang natin, after mga ilang kilometers na tinakbo, ito yung kanyang seat cover, medyo nag-i-stretch siya. So yun, ito lang napansin ko. Ayan okay, may excess na siya. And then dito sa kanyang left handlebar button sa mga switches, medyo nalilito ako kasi yung busina niya dito is flat. Talagang flat surface siya. Tapos nadagdag pa tong mga multifunctional bidirectional buttons siya dito. Tapos with the traction control switch. So medyo ako dito. Pero masasanay din tayo mga idol. Tapos syempre, laking tulong ng passing light. Imbes na panay busina, passing light will work. Okay, so ano ba? Yun, yung screen niya, yung windscreen niya, pinaka mababa na yan. So yung pinakataas niya is tataas lang siya ng konti na ganun. So overall, malakas yung hatak, very impressive, and madaling isingit sa daan. Ayun.